Siguradong pamilyar kayo sa mga pangalan ng mga arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Sila ay binabanggit sa mga banal na kasulatan, pinagtatayo ng mga simbahan at nagiging inspirasyon ng mga artista. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na noon may isa pang pangalan sa listahang ito na kasing halaga rin, isang pangalang tila binura mula sa karamihan ng mga bersyon ng Biblia. Ngayon, pag-uusapan natin ang nakalimutang kasaysayan ng Arkanghel Uriel. Aalamin natin kung sino siya, anong kapangyarihan ng taglay niya, at higit sa lahat, ibubunyag natin ang misteryo kung bakit ang kanyang figura ay buong desisyong inalis mula sa kanon. Pangako, bago matapos ang bidyong ito, hindi na magiging katulad ng dati ang inyong pananaw sa hierarkiya ng mga anghel. Kaya, balikan natin ng kaunti ang nakaraan. Mahalagang maintindihan na ang Biblia sa forma na kilala natin ngayon ay hindi lang basta nahulog mula sa langit na may nakabind na. Ito ay koleksyon ng mga teksto na isinulat, inedit at pinili sa loob ng maraming siglo. Ang proseso kung saan pinagdesisyunan kung aling mga aklat ang ituturing na banal at alin ang hindi ay tinatawag na pagbuo ng kanon. At dito sa mga di-canonical o apocryphal na teksto natin, makikita ang ating bida. Noong panahong iyon, marami pang ibang aklat na naglalarawan sa pagkakayari ng langit, mga gawa ng mga anghel, at mga propesya tungkol sa hinaharap. At sa marami sa mga ito, si Uriel ay gumanap ng isa sa mga pangunahing papel. Kung gayon, mas kilalanin pa natin ng mas malalim ang ating bayani. Sino nga ba si Uriel at bakit noong sinaunang panahon ay lubos siyang pinag-uusapan ng maraming mananampalataya? Simulan natin sa kanyang pangalan. Ang Uriel ay nangangahulugang liwanag ng Diyos o apoy ng Diyos sa lumang Hebreo, at ito ay hindi lamang isang magandang palayaw, kundi isang direktang paglalarawan ng kanyang pagkatao at misyon. Isipin ninyo ang isang anghel na hindi lamang nagdadala ng mensahe, kundi naghahatid ng mismong kaalaman at kaliwanagan. Si Uriel ay itinuturing na anghel ng karunungan at propesya. Siya ang may kakayahang ipaliwanag ang pinakamalalim na misteryo ng sansinukob, ang paggalaw ng mga bituin at maghula sa kinabukasan. Ang kanyang larawan ay larawan ng isang makalangit na pantas, tagapag-ingat ng mga banal na lihim. Sa ilang sinaunang teksto, inilalarawan siyang may hawak na libro o balumbon, simbolo ng kaalamang ibinabahagi niya sa sangkatauhan. Ngunit huwag nating isipin na si Uriel ay isang ordinaryo at inosenteng tagapamahala lamang ng aklatan. Ang ikalawang bahagi ng kanyang pangalan, Apoy ng Diyos, ay nagpapahiwatig ng isa pang panig, isang mas matinding aspeto ng kanyang pagkatao. Ang apoy na ito ay maaaring maging liwanag ng katotohanan, ngunit maaari rin itong maging naglalagablab na apoy ng banal na katarungan. Sa makatuwid, si Uriel ay itinuturing din na anghel ng pagsisisi at paghihiganti. Sa ilang apokryphal na teksto, siya ang nakatayo bilang tagapagbantay sa pintuan ng hardin ng Eden, may hawak na nagliliyab na espada, matapos paalisin sina Adan at Eva. Siya rin, ayon sa mga tradisyon, ay isa sa mga anghel na magsisilbing hukom sa katapusan ng panahon. Ang pinakamalinaw at pinakamahalagang pagbanggit kay Uriel ay matatagpuan sa tinatawag na Aklat ni Enoch. Ito ay isang sinauna at napaka-impluwensyang teksto na bagamat hindi kasama sa biblikal na kanon ng karamihan sa mga simbahan, ay napakapopular sa maagang Kristyanismo at Hudaismo. Kaya naman, sa aklat na ito, si Uriel ay isa sa apat na pangunahing arkanghel na nakatayo sa trono ng Diyos kasama sina Miguel, Gabriel at Rafael. Siya mismo ang isinugo ng Diyos kay Noe upang babalaan tungkol sa darating na baha sa buong mundo at turuan siya kung paano bumuo ng arka
upang makaligtas. Pag-isipan ninyo ito, hindi si Gabriel, hindi si Miguel, kundi si Uriel mismo ang ginawaran ng napakahalagang misyon na ito para iligtas ang sangkatauhan. Siya ang naging gabay ni Enoch sa kanyang paglalakbay sa kalangitan. Ipinapakita sa kanya ang kaayusan ng sansinukob at ang mga misteryo ng hinaharap. Napakalaki ng kanyang naging papel. Si Uriel ay hindi lamang isang lingkod, kundi isang tagapayo, tagapag-ingat at hukom. Pero kung ganoon siya kahalaga at nirerespeto, anong nangyari? Bakit kaya ang isang figura na may ganoong kalaking impluensya ay tila nawala sa opisyal na tala ng kasaysayan? Ang problema, nakakatawa mang isipin, ay dahil sa kanyang matinding kasikatan. At hindi lang sa kanya, kundi sa mga anghel sa kabuuan. Balikan natin ang simula ng gitnang panahon. Ang pananampalataya ng mga tao noon ay napakapuno ng buhay, emosyonal, at masasabi nating malikhain. Kakaunti pa lang noon ang mga opisyal at kinikilalang teksto at hindi rin madali para sa lahat ang makakuha nito. Pero sa kabilang banda, laganap naman ang napakaraming kwento ng bayan, mga apocryphal na sulatin, at iba't ibang mistikal na aral. At sa lahat ng mga ito, napakalaki ng papel ng mga anghel. Mas malapit sila at mas naiintindihan kaysa sa Diyos na tila hindi maabot at lubos na makapangyarihan. Dito na nga nagsimula ang problema. Unti-unti, ang paggalang at pagsamba sa mga anghel ay nagsimulang lumabas sa kontrol. Literal na kinolekta ng mga tao ang iba't ibang pangalan ng anghel na kinuha sa sari-sari at kung minsan ay kaduda-dudang mga teksto. Nagkaroon ng anghel para sa bawat pangangailangan. Anghel na tumutulong makahanap ng kayamanan, anghel na nagpapagaling sa partikular na sakit, anghel na namamahala sa panahon. Ang mga panalangin sa kanila ay naging kahawig na ng mga mahiwagang orasyon, sa halip na simpleng pagtawag sa mga sugo ng langit. Dito nakita ng simbahan ang isang direkta at napakaseryosong banta. Una, pinawalan nito ang esensya ng pagsamba sa iisang Diyos. Ang atensyon ng mga mananampalataya ay nalipat mula sa manlilikha patungo sa kanyang mga nilikha. Kahit pa anghel ang mga ito. Lumitaw ang panganib na magkaroon ng isang uri ng polytheism ng anghel. Isang bagay na lubos na hindi katanggap-tanggap. Pangalawa, pinahina nito ang autoridad mismo ng simbahan at ng kanyang mga turo. Kung ang sino mang tao ay makakahanap sa kung saan-saang libro ng pangalan ng bagong anghel na patron, ano pa ang silbi ng mga pari at mga aprobadong panalangin? Tinawag ang penomenong ito na kulto ng mga anghel at napagtanto ng simbahan na may kailangan silang gawin dito. Kailangan nilang magtatag ng kaayusan, gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan ng kung ano ang pinapayagan at kung ano ang itinuturing na erehiya. Kailangan ng isang matatag at sentralisadong desisyon na minsanan at tuluyan ng magtatakda kung sino sa mga makalangit na nilalang ang nararapat at dapat sambahin. At ang desisyon na ito ay unti-unti nang nabubuo. At dito na tayo dumating sa punto kung saan ang kasaysayan ni Uriel ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Kinailangan ng isang matinding hakbang upang ayusin ang tanggapan ng kalangitan. At ang aksyon na ito ay nagkaroon ng direktang epekto sa ating arkanghel. Isipin ninyo ang isang malaking kumpanya kung saan maraming division at posisyon ang nabuo dahil sa personal na inisyatiba ng iilan. Ano ang ginagawa ng pamunuan upang ayusin ito? Nagsasagawa sila ng restrukturasyon at nagpapatibay ng bagong iisang istruktura ng organisasyon. Lahat ng hindi kasama dito ay ipinawalang bisa. Halos pareho ang desisyon ng simbahan. Isang simple, ngunit napaka-epektibong paraan ang napili. Sa halip na isa-isahin ang bawat questionabling anghel na pagdesisyunan,
na lumikha ng isang whitelist. Sa listahang ito, tanging ang mga anghel lamang na ang pangalan ay direktang binabanggit sa mga aklat na itinuturing na sagrado at kanonikal ang isasama. Ibig sabihin, sa mga aklat na bumubuo ng Biblia. At dito na nagkaroon ng unang hudyat ng problema para kay Uriel. Oo, siya ay labis na mahalaga. Oo, malaki ang kanyang ginampanan sa aklat ni Enoch. Ngunit ang problema ay ang aklat ni Enoch mismo ay hindi kalaunan isinama sa kanon ng karamihan sa mga simbahang Kristiyano. Ito ay kinilala bilang apokripa, isang mahalaga at may autoridad na teksto, ngunit hindi inspirasyon ng Diyos sa parehong antas tulad ng mga aklat ng Biblia. Sa gayon, ang pangunahing dokumento na nagpapatunay sa mataas na katayuan ni Uriel ay napunta sa labas ng opisyal na listahan. Siya ay isang superstar, ngunit ang kanyang katanyagan ay nakabatay sa mga pinagmulan na hindi na isinasaalang-alang ng bagong patakaran ng simbahan. Hindi siya masama, hindi siya nagkasala. Basta't siya ay isang karakter mula sa maling aklat. Handa na ang entablado para sa huling yugto. Natukoy na ang kaaway, ang hindi makontrol na kulto ng mga anghel. Binuo na ang paraan ng pakikipaglaban, mahigpit na kanonikal na pagsasala. Nananatili na lamang na opisyal na ipatupad ang desisyong ito sa pinakamataas na antas upang maging batas ito para sa lahat ng mananampalataya. At ang sandaling ito ay nalalapit na, pero heto na ang pinakakaabang-abang. Ang sandaling nagpabago sa lahat. Hindi ito isang drama sa langit na may mga labanan at pagbagsak. Sa halip, ito ay isang makalupang burokrasya. Noong taong 745 AD, sa konsilyo ng Roma na pinamunuan ni Pope Zachary, isang makasaysayang desisyon ang ginawa upang masugpo ang lumalaganap na paggalang sa mga anghel na hindi kontrolado. Nagpasya ang konseho. Tanging 3 arkanghel lamang na ang mga pangalan ay direktang nabanggit sa mga kanonikal na aklat ng Biblia. Sina Michael, Gabriel at Raphael, ang opisyal na kinikilala at karapat-dapat pagpitaganan. Ang pangalan ni Uriel, kasama ang pangalan ng marami pang iba, ay inalis sa opisyal na listahan. Hindi siya itineklarang demonyo o bumagsak na anghel. Hindi. Siya ay basta na lamang pinawalang bisa. Ang paggalang sa kanya ay ipinagbawal, itinuring na heretiko. Si Uriel ay naging biktima ng pagkakaisa ng pananampalataya. Siya ay masyadong popular, ngunit ang kanyang kwento ay batay sa mga aklat na hindi kasama sa opisyal na kanon. Ito ang naging mahalagang sandali kung kailan ang patakaran ng simbahan ay direktang nakaapekto sa komposisyon ng hukbo ng langit sa paningin ng mga mananampalataya. Kaya naman, ang kwento ni Uriel ay hindi tungkol sa kasalanan o pagbagsak. Ito ay kwento kung paano ang mga desisyon ng tao, mga konsilyo at mga dekreto ay humuhubog sa ating pinaniniwalaan. Si Uriel, ang ilaw ng Diyos, ay hindi nawala. Sa halip ay nakatago lamang sa anino ng opisyal na doktrina. Patuloy na nabubuhay sa mga pahina ng mga apokripa at sa mga turo ng esoterismo. Maraming salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa mga misteryo ng sinaunang teksto, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod na pagsisiyasat. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin ba ninyo, makatarungan ba ang pag-alis kay Uriel sa opisyal na listahan? O baka may alam kayong iba pang nawawalang karakter mula sa mga sinaunang teksto? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento